Na mga kapatid, let's go to our topic. Our topic for today is in Ecclesiastes 11. Tama ba, Sister Cynthia? 11? Amen. Cast your bread upon the waters, for you will find it after many days. So sa Tagalog mga kapatid, ihasik mo ngayong tinapay sa tubigan. Yun ba ay nangangahulugan? Some Bible scholars believe na ito mga kapatid ay pag-aaksaya. Pwede. Kasi minsan pagka binigyan mo palagi, Sister Edita, kasi di ba pag nagbigay ka sa mga taong hindi makakapagbalik sa'yo, di ba, Sister Arlene? Ay, hindi naman makakabayad yan eh. Baka hindi maibalik sa akin yung aking ibinigay. Pag-aaksaya yun. Pero, tinuturo din naman sa atin na minsan, maganda rin magbigay sa mga taong hindi alam mong hindi maibabalik. Kung maibalik man, ay di bingo, okay lang, wow. Pero kung hindi maibalik, tandaan mo kapatid na hindi ka nawalan. So bagay mag-iingat na rin. Kasi kanina may nabasa ako sa Edita. Pinatuloy niya yung kanyang neighbor sa bahay niya. Hindi sa happening California. Pinatuloy niya yung kapitbahay niya. Tapos ngayon, ayaw nang umalis yung kapitbahay. Kaya minsan magiging marunong ka din mga kapatid. Pero pinag-uusapan natin ngayon about casting the bread. Yung pagtulong natin na alam mong mahirap, hindi makakabayad, baka hindi maibalik, baka hindi magantihan ang ginawa mong mabuti. Ang sinasabi rito mga kapatid, may Diyos na mga nakatunghay. Mga kapatid, isang way of explanation yan mga kapatid. Another way of explaining is that laging maganda na sinasabi mga kapatid na don't put all your eggs in one basket. It was wise and good to work for a return that could not be seen immediately. Kasi sa Pilipinas, kaya marami ngayon naloloko. Marami sisters Cecil na nalolokong mga retiree, yung mga magre-retire, niloloko ng mga magbigay kayo sa amin ng ganito. Bakit marami gano'n may naloloko? May nadedenggoy. Magbigay ka ng 500,000, kikita ka ng gano'n. Kalokohan niyang kapatid. Isipin mo na lang, ang bank hindi makapangako ng gano'n. Tatalino ka ba sa bank? Sister Arlene, maraming gano'n naloloko eh. Gusto nila agad, mabilis nakita. Amen ba? Ang idea dito, Sister Arlene, nung unang panahon, ang mga barko noon, pag umalis yan, di ba, naglalayag yan. Matagal yan bago bumalik. Kaya sinasabi ni Haring Solomon, pag ikaw ay nagtanim, kasi para kang pumupusta. Ang buhay talagang sugal, susugal ka. Hindi pwedeng hindi ka marunong sumugal. Otherwise, diyan ka na lang sa bahay. Diyan ka na lang sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon. Huwag ka nang mag-abroad. Ayaw mo palang sumugal eh. Baka kasi maano eh. Kasi daming dun eh. Talagang ganun. Kahit saan ka pumunta, laging may peligro, laging may trouble, laging may baka. Pero sinasabi ni Haring Solomon, ihagis mo yung tinapay mo sa 7 barko. Ibig sabihin, pag naglayag yan, hindi agad bumabalik yan, Sister Arlene. Kasi nung unang panahon, 4,000 years ago, wala pa namang mga makina. Amen ba? Sister Aisa, wala pa namang mga motor. Imagine mo, 4,000 years ago. At kahit ngayon, Sister Arlene kahit ngayon, may mga nagsasagwan pa. Imagine mo yung noong unang panahon, di wala pa yung mga kabihasnan, wala pang civilization. So, ang sinasabi ni Haring Solomon, kapag ikaw ay nagtanim sa mga investor, sa mga commercial shipping lines, sa mga commercial voyages, baka matagalan. Baka hindi mo agad makita yung tubo. Yan. Kasi mga tao gusto agad tumubo, gusto agad kumita. Matagal talagang yumaman, kapatid. Huwag kang maniniwala doon sa rich quick scheme. Na pag nagbigay ka ng 1,000, kikita ka ng 1,500.
Amen ba mga kapatid? Yan ang sinasabi dyan. Don't put all your eggs in one basket. Ibig sabihin mga kapatid, magkaroon ka ng backup plan. Don't risk all your money or time in one plan. Baka ang pera mo, Sister Arlene, nandyan lang sa real estate. Lahat ng milyones mo, Sister Charmy, lahat ng pera mo nasa stocks. Baka lahat ng pera mo nasa kaibigan mo. Lahat, Sister Cecil. Yung kaibigan mo, siniraan ka, tinakbuhan ka, di wala. Amen ba mga kapatid? Kaya the idea of that, Sister Arlene, do not put all your eggs in one basket because whatever happens to the basket will happen to the eggs. Di ba? Kaya wag din kayo yung, di ba, may mga bangko na nagsasara. Lahat ng pera mo nakapondo doon sa ganung bangko, Rural Bank of Tamo-Tamo. Di ba? Rural Bank of Bundok ni Aruray. Wala. Nagsarado yung Rural Bank. Bakit ka magdideposito sa Rural Bank? Ang Rural Bank, mga kapatid, nagpapautang lang yan. Kaya mapapansin mo, United Kingdom, matalino ng UK I think that was in 2012, sinarduhan nila lahat ng Rural Bank. Hindi na sila tumatanggap ngayon ng bank statement from Rural Bank, ng bundok ng tralala. May mga ganun bundok ng tralala, Rural Bank. Bundok ng Imamawo. Saan yan? Hindi ma-check, hindi maabot ng telepono. Kaya inalis ng United Kingdom ang mga maliliit na mga bangko. Mapapansin mo, wala ka pag nagsabit ka ng bank, 4 lang na bank, major banks, PNB, Metrobank, Banco de Oro, malalaking bank. Tinanggal. Sister Arlene, even the other government, they don't really appreciate the Rural Bank. Ito namang mga Pilipino, nagdideposit sa Rural Bank. Anong malay mo dyan? Magsasarado yung liit-liit na branch. Parang isang kwarto lang. Nandun sa isang sulok. Ganon din sa buhay, Sister Arlene. Wag lahat ng oras mo nandun sa isang tao na yun. Ang anak mo, 12. Ang paborito mo, 1. Parang feeling mo, yun na lang ang magbibigay sa'yo ng magandang buhay. At minsan, most of the time, based on research, hindi lahat ng paborito siya ang nakakatulong. Kaya dapat ang pagmamahal mo talagang scattered. Ganon din sa kaibigan, hindi yung isa lang kaibigan mo sa Facebook. 2 lang kayo nag-uusap. Wala ka ng kachat. Pag Valentine's, 2 na lang kayo nagbabatian. Pag may sakit pa, wala nang babati sa'yo. Kailangan marami kang kaibigan. Kasi hindi mo alam ang buhay Hindi mo alam kung sinong mauuna, kung sinong unang matitigok sa inyo. Kailangan marami kang pinagpipilian. Ganon din sa pag-a-apply ng trabaho. Hindi pwedeng iisa lang. Kaya pag tinanong ka, do you have any other application somewhere else? Yes, of course. Why not? May mga tanong na ganyan sa interview, di ba? Are you still applying to other job? Yes, of course. Because I don't know if you will accept me or not. What if you don't accept me? What if you fired me? Then I don't have any backup. Amen ba mga kapatid? Dapat ganun ang buhay. Lagi may backup plan. Pag hindi nangyari to, kailangan eto naman ang bibirahin ko. Ganun kapatid. Yan ang tinuturo sa atin ni Haring Solomon Hindi pwedeng iisa lang ang plano. Hindi pwedeng plan A lang. Alam, may plan B ka. Plan C. Amen mga kapatid? Wag lahat ilagay ang investment sa real estate. Wag lahat sa deposits. Wag lahat sa commodities or stocks. Wag lahat sa mutual funds. Kailangan scattered. Marami kang pinaglalagyan ng iyong pera. Ganon din sa negosyo. Ganon din sa trabaho. Kaya maganda sa tao, maraming alam. Amen ba? Hindi pwedeng isa lang alam mo. Hindi pwedeng kilala mo lang si Henry. Di ba? Ang may mga tao kilalang si Henry, kilala lang si Hetty. Hindi nila kilala ang iba. Kadang kilala ka pang ibang mga bagay na pwedeng gawin. Kasi hindi mo alam Hindi mo alam kung ano yung pwede. Amen ba mga kapatid? Kaya itong sinasabi niya, na pag nagtapong ka ng tinapay, dapat sa iba't ibang mga barko, iba't ibang mga shipping,
Kasi nung unang panahon, pumupusta, ang mga tao nagbibigay ng pera sa mga shipping A, B, C, D. Kailangan marami kang pinaglalagyan kasi malay mo, si ship A hindi na bumalik, nalunod, kinain ng pating. O, edi meron ka pang B, C, D, E, F. Diba? Eh kung bumalik lahat yun, eh swerte. Kaya maganda ang buhay, talagang spread ang risk. Ganon din sa pag may mga tatanong sa attorney, ano po ang magandang company formation? For example, magpo-form ka ng company, Sister Charmy. Maganda po ba may partnership? O ako na lang? May mga ganon eh. Gusto nila sila lang ang magagawa sila lang ang magtatayo ng kumpanya. Maganda rin yun kasi lahat ng kita sa'yo. Pero pag nalugi yan, lahat ng kalugihan sa'yo rin. Pati yung bahay mo na nakasanla, kinukuha ng bangko. Amen mga kapatid? So, maganda sa buhay mga kapatid na ikaw ay marami kang pinanggagalingan. Maraming pinagtataniman ng mga investment. Ganun din sa mga kaibigan, dapat marami-rami kang mga kaibigan. Okay mga kapatid? Kaya minsan, di ba may sa UK, meron tayong tinatawag na, kaya mapapansin mo, kahit sa Pilipinas, meron tayong LTD. Mga kapatid, bibigyan ko yun ng ito mga kapatid ay MBA class, MBA 101, Business 101. Bakit Sister Arlene may Elite Limited Company, yung sinasabing Arlene Sinon Limited? Yeah? Or Erlinda Pascual Limited. Di ba may mga company formation na ganon? Ibig sabihin, yung kita o kalugihan ng business ni Erlinda Pascual Limited, for example, si Erlinda Pascual Limited, company yon ni Erlinda Pascual. Pag nalugi si Erlinda Pascual Limited, hindi niya pwedeng kuhanin ang personal na pag-aari ni Erlinda Pascual. Maganda yun eh, mga kapatid. Or, pag magtatayo ka na, ikaw ay magsisimula ng business kapatid, maganda may partnership. Maganda corporation, yung marami kayo. Para pag nalugi, hati-hati tayo sa kalugihan. Hindi yung ikaw lang lahat. Di ba? Ano pang natutunan ko mga kapatid sa salitang ito? At ito mga kapatid ay business naman tayo. Kasi magandang meron tayong konting alam sa konting business. Minsan mga kapatid, may mga nagninegosyo. Iisa ang customer base. Iisa lang ang customer base. Pero ang problema kapatid, kaya mapapansin mo, ang mga hotel, iba-ibang naglalagay sa iba't ibang lugar. Telephone. Ibinebenta niya sa iba't ibang bansa. Kasi mga kapatid, ang mga customer, madaling magbago. Dati pag may Nokia 3210 ka, Sister Arlene, sikat na sikat ka. Nalala mo yung telepono Motorola no 2000, year 2000, yung Motorola, yung mataas ang parang abot sa bubong yung antena, sikat na sikat ka noon. Para kang yabang-yabang, para kang sundalo, yung parang umaakit pa sa bubong para makakuha ng signal. Yung Motorola, inabutan ko yan eh. 1999, Motorola. Pero nagbabago ang tao eh. Nagbabago ang customer. Nagbabago ang buhay. Kaya, nung nagbago ang takbo ng pamumuhay, nag-iba ang gusto ng mga tao ay nila sa Nokia. Nauso naman noon ang BlackBerry. Natandaan niyo yung BlackBerry? Yung parang dipindot lang na Yung iPhone na yan, wala pa yan eh. Yung mga Samsung na yan, wala pa yan. Ang uso nun talaga, mga Samsung, rather Nokia, BlackBerry. Pero kita mo, wala ka na makikitang BlackBerry ngayon. Ang Nokia, ang Friendster. Yung Friendster, nabutan yung Friendster. Yung may mga nagpa-Friendster pa dyan. Oh. Ang bilis ng Friendster. Pero nung pumasok ang Facebook, kinaing lahat niya ang database ng Friendster. Kasi ang Friendster hindi nag-innovate. Na-discover ng Facebook how to propagate networks. Ay mapapansin mo ang Facebook, pabago-bago. Hindi ka nagsasawa.
Sa Friendster kasi puro friends lang. Hindi na nila naabot yung ibang, kaya ang pinauso kaya ang Facebook, kapatid, pinauso ang Marites. Nauso ang Marites sa Facebook. Kaya ang source ng mga Marites, Marisol, naku, Facebook yan, kapatid. Adik ang tao sa Facebook, adik ang tao sa Instagram. Kailangan Instagrammable, kailangan, di ba? May mga Twitter. Kasi nagbabago ang customer base. Kaya dapat marami kang kailangan nagkakaroon ka ng innovation. Kailangan ini-improve. Ganun ang tinuturo ni Haring Solomon eh. Kasi nagbabago ang tao, nagbabago ang customer. Ano pa? Kapag ikaw ay nagnegosyo tapos iisa ang supplier mo, paano kung yung supplier na yun may mangyari doon? Bumagsak, nalugi, nagsarado yung supplier mo na yun. Eh di bagsak ka din kasi isang kinukuhanan mo ng itlog. Kailangan marami kang supplier, kapatid. Amen ba? Maraming pinanggagalingan. Ganon din sa trabaho. Ganon din sa, alam mong mga mayayaman, Sister Cynthia, I found out. Yung mga ultra-rich, mga billionaires, wala kang makikitang billionaires iisang negosyo. Tingnan mo si Manny Villar, tingnan mo si Lucio Tan, tingnan mo yung mga sina Gokong Wei. Wala kang makikitang iisa lang ang negosyo niyan. Marami ang pinanggagalingan kasi hindi nila alam eh. Nagtuturo sa atin itong mga to na, okay. Manny Villar kilala sa real estate, pero alam mo ba na si Manny Villar nag-i-invest na rin sa mga kapihan. Kaya sa Pilipinas, meron na ngayong Coffee Project. Coffee Project, kanya yan. Coffee Joe, kanya yan. Malls, yung Star Malls, kay Manny Villar yan. Di ba? Akala lang natin, Camellia Homes, hindi. Marami pang backups yan, nagbebenta ng stocks and shares, mga IPOs, initial public offerings. Makikita mo itong mga taong to, okay, marami pala silang pinanggagalingan. Para yumaman ka. Amen ba? Hindi yung ang pinanggagalingan ng sweldo mo, trabaho lang. Paano pag bumagsak yung katawan mo? Nabagsakan ka ni Henry sa muka, basag ang muka mo, hindi ka na makabangon. Nadulas ka sa Scotch Brite. Napaso ka ng gas range. Pinukpo ka sa ulo ng batang inaalagaan mo o sinabunutan ka ng matandang inaalagaan mo, di wala. Kaya kayo mga kapatid, marami tayong pinanggagalingan. Kaya maganda sa pamilya, Sister Arlene, kasi ang iba iisang breadwinner. Bakit hindi lahat tayo maging breadwinner? Pag iisang breadwinner, lahat bread loser, lahat bread eater. Amen ba mga kapatid? Kailangan nagtatrabaho lahat. Ganon din sa key personnels. Kapag ang isang business nagtitiwala lang sa isang tao, iniwanan ka ng tao na yon for any reason, kasi ang tao aalis. Kahit anong bait niyan, for some reason, umaalis yung magagaling na mga empleyado. At pag ang isang negosyo nagtitiwala lang sa isang magaling na empleyado at iniwanan ng magaling na empleyado na yon, bagsak ang negosyo. So, kailangan marami kang backup. Okay mga kapatid? Ano pa ang pwede natin matutunan dito, Sister Arlene? Give a portion to 7 because one does not know what calamities may be ahead. Kasi hindi mo alam kung baka mamaya hindi tumubo yung tinanim mo. Kaya dapat tanim ka ng tanim ng kabutihan. Kasi hindi mo alam dyan sa pinagtaniman mo ng kabutihan, hindi mo alam kung sinong babalik. Look at the ratio. Nagtanim ang Panginoon, nagpagaling ang Panginoon ng 10, isa lang ang bumalik. Dapat gano'n ang ratio. Sa every 10, may 1. Baka may 1 kung suswertehin ka. Kung malas-malas ka pa, baka wala. Kaya dapat damihan mo talaga ang laban mo dyan, paramihan. Ganun talaga eh. Amen ba? Hindi mo alam dyan sa mga kaibigan mo kung sino ang magiging kaibigan mo pagtanda mo. Kaya nga sabi ko nga, Sister Edita, dapat yung matatanda, dapat marami kang kaibigan. Hindi pwedeng iisa lang kaibigan mo kasi baka mamaya maunahan ka niyan. Hindi wala ka ng kaibigan ngayon. Ngayon pa lang, nag-i-invest ka na ng kabutihan para marami kang kaibigan. Para pagtanda mo, pare-pareho nakaupo kayo sa rocking chair. Lahat kayo nagpapa-ugoy-ugoy. Kumusta ka na? Ito. Umuwi ka na pala galing UK. Uuwi ko lang. Ilang taong ka na ngayon? 75. Diba?
Ano pa ang sabi rito mga kapatid? If the clouds are full of rain, they empty themselves upon the earth. And some biblical scholars believe that Jesus Christ, this was the interpretation of some biblical scholars, and I would like to tell you that Jesus Christ should bleed. Kailangang lumabas ang dugo ni Jesus so that He might bleed for you. He has to die so that the power of His death might deliver you from death itself. So sinasabi doon mga kapatid, medyo malalim siya. Kailangan mamatay ang Diyos para sa kamatayan ng Diyos na yon, mailigtas ka ng Diyos sa kamatayan. Kasi kung di mamamatay ang Diyos, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At yun ang maaaring sinasabi ni Haring Solomon, if the clouds are full of rain, they empty themselves upon the earth. Ito sinasabi ni Pastor Jay kanina, he who observes the wind will not sow. May mga tao masyadong magaling mag-analyze. Naku, ka na mag-ano. Dati Sister Edith, bago ako naging abogado, I used to sell real estate. May mga taong, mag-a-attend kami ng mga concerts, sa mga events, mga major events. Dati may mga barrio fiesta. Noong mga year 2007, 2005. May mga barrio fiesta, darating si na Papa P, darating si na Randy Santiago. Yan, ko na yan eh. Nakikilala ko na si Randy Santiago. Pag magbebenta ako ng real estate, may lalapit, wag kang bumili ng kondo, ang daming binabayaran dyan. Ang mahal-mahal. Naku, tanungin mo yung taong nagsasabing ganon, wala silang kondo. Alam mo, after 5-10 years, Sister Arlene, yung mga binentahan ko ng kondo, nagpapasalamat kayo sa akin. Bakit? Kasi ngayon nila ini-enjoy yung mga ininvest nila 5-10 years ago. Na kung hindi naman nila ininvest yung perang ininvest nila noon, nawala na rin naman. Kasi ang perang hindi mo itinatanim, mawawala at mawawala. May pupuntahan niyang kapatid, sasabihin ko sa'yo. Kaya maganda sa tao, may project. Amen ba? May pinaglalaanan ng pera. Kasi ang pera, Sister Arlene, may pakpak. Money has wings. Diba, Sister Arlene? Tamo, maghawak ka ng 50 pounds ngayon, Sister Edith, maya-maya. Pag napalitan mo yung 50 pounds, pag napalitan na naging 40, 30, 20, mamaya, hindi mo na alam kung saan napunta ang pera. Lumilipad siya eh. Naghahanap ng madadapuan. Amen ba mga kapatid? Kaya yung mga tao, sabi ni Haring Solomon, he who observes the wind will not sow. Do not be overly analytical about the wind. About the clouds. Minsan, of course, kailangan din magkaroon ka ng calculated risk. Pero sa lahat ng tira, laging may risk of losing. Kung lahat na lang ng tira shoot, ano pang saysay? Wala na excitement. Amen ba? Kung sa lahat ng apply mo, panalo ka. Kung sa lahat na lang ng pagpapagamot, gagaling ka kaagad, di wala na excitement sa buhay. Wala nang mamamatay. Lahat tayo buhay. Yung mga 4,000 years ago, nabuhay pa si Methuselah. Sina Abraham, buhay pa hanggang ngayon. Sina Adan, buhay pa. Pero hindi Hindi ganun ang buhay. Huwag tayo maging masyadong analytical. Huwag tayo masyadong mapanuri na baka. Ganun talaga baka. Susugal ka. Paano? Tama sabi ni William Shakespeare, Sister Edith. It's better to love and lose it than to never love at all. Diba? Mas maganda na yung ikaw ay magmahal kahit alam mong mawawala, baka maloko ka ng lalaking mamahalin mo. Pero sabi ni William Shakespeare, but it's still better to love than to never love at all. At least naramdaman mong magmahal. Amen ba? Naramdaman mong umibig, naramdaman mong maging masaya. Kaya pag ang tao in love, naku, ang ganda ng buhok, ang ganda ng aura, ang ganda ng kutis, ang ganda ng dating, ang ganda ng aray. Pero pag ang tao broken-hearted, naku, mukhang medusa. Mukhang mahangin sa labas. Kaya naalala ko, Sister Charmy, yung kantang Que Sira Sira. Sino nakaalam ng Que Sira Sira? Whatever will be,
will be. So what? Naku, baka iwanan ka ng papa mo. So what? Di iwanan niya ako. Ganun talaga ano, wala tayong magagawa. Diba? Kung iwanan ka, di wow. Amen ba mga kapatid? Sister Cynthia? But, ito naman ang gusto kong sabihin sa inyo. Whatever will be, will not be, but you have to make it be. Ibig sabihin mga kapatid, yung mangyayari, hindi mangyayari kung hindi mo gagawin. You have a part to play in what will be in your life. Kailangan meron kang part, meron kang gagawin. Hindi pwedeng naghihintay ka lang. Don't leave it. Don't leave it up to chance. Huwag mong hayaan na tsamba. Baka, naku Lord, sana nga all. Puro ka sana all. Wala ka namang ginagawa. Alam mo yung doktor, alam mo yung may sakit. Sabi nung may sakit, Sister Allen, Dok, gawin yung lahat para gumaling ang anak ko. Dok, gawin yung lahat para gumaling ang asawa ko. Gawin yung lahat. Alam mo sabi ng doktor, Sister Cynthia, teka muna, misis. Yung asawa nyo, walang ginawa kundi humitit ng sigarilyo, parang kapre. Parang lagi nagsisiga. Ang tanong ko sa inyo, misis, ginawa nyo bang lahat para hindi kayo magkasakit? Tapos ngayon, nandito kayo sa kwarto namin, sa ospital namin, 1 oras lang, gagawin namin lahat. For what? Kailangan ginagawa din natin, kapatid. Huwag natin sisihin ng Diyos, Lord, ba't hindi mo ko pinapagaling? Teka muna, kapatid. Papray ka ng papray. Pero ikaw ba, ginawa mo ba ang dapat para hindi ka dapuan ng sakit? Kalamig-lamig, winter, naka-spaghetti ka, parang walang jacket, hindi nagja-jacket. Parang hindi tinatamaan ng lamig. Pili mo, gusto mo ipakita mo lahat ng kaluluwa mo, nakikita ng tao. Hindi ka nagja-jacket. Tapos ngayon, nilalamig ka, nagka-pulmonya, anong mangyayari? Tatawagin mo si Jehovah Rapha para pagalingin ka. Hiwalay, kapatid. Hindi ka pagagalingin ng Lord. Sasabihin ng Lord, teka muna, mag-jacket ka. Ginawa ang jacket for a reason. Para takpan ang ating mga katawan sa kalamigan. May mga taong ganun, punta ka ng UK, naku, pag winter, nakaapat ka ng patong. Yung mga kababaihan, Diyos ko po, my God. Nakaano pa talaga, nakatirintas, kulang na lang siguro, sinulid na lang. Minsan wala pang strap. Naglalakad sa Piccadilly. Ang lilit ng mga suot. Tapos inuubo. Ayan. Paano? Kailangan, kapatid, kailangan may ginagawa ka. Kailangan pag kinwentas klaras tayo, sige Diyos, nagpapagaling ako. Pero alagaan mo rin ang sarili mo. Parang yung mga diabetic, turok na lang ng turok. At dala-dala sa bag, pang-turok, pang-inject. Akin na yung cake, masarap yung leche plan. Di ba may diabetic ka? Okay lang, tuturok naman ako Hindi yun ang point. Ang pang-turok, kapatid, ituturok yon, hindi nagbibigay ng lisensya para kumain ka ng matatamis. Di ba? Ganon din yung mga marami kapatid mga OFW, itong style mga OFW mga kapatid. Mga kapatid, ako ay 21 years na rito Itong style mga OFW. At bato-bato sa langit mga kapatid, huwag kayong magagalit. Ito mga kapatid ay joke lang. Pero sabi nga ni Miriam Defensor, ang joke, half meant, ibig sabihin, totoo. Yung mga OFW, uuwi ng Pilipinas, magpapaluwagan magpapaluwagan. Uuwi ng Pilipinas, sige, paluwagan tayo, uuwi ako ng Pinas Magpapaluwagan yan, uuwi ng Pinas, pagdating sa Pinas, pati yung sumblerong London, damit na London, panting London, naku mga kapatid, brang London, lahat yan. Yung dinalang from London, naku, pagbalik ng UK, puro mga ukay-ukay ang dala. Pati teleponong phone, naiwanan sa Pilipinas lahat yan. Ang dadalhin nila sa Pilipinas ng mga OFW, yung 3210 Nokia na may goma, may lastiko. Parang hirap na hirap. Diba?
Kasi iniisip lagi ng OFW, pagbalik ko ng UK, kikita uli ako eh. Di ba? Yan ang katotohanan. Pero lagi ba tayong malakas? Lagi bang kikita agad? Kaya maraming tinamaan ng COVID. Ang hirap. Lalo na sa Middle East, ang hirap. Kasi lagi kang umaasa eh. Parang lagi mong binibilang kagad, nakikita ka ulit, kikita ka ulit, kikita ka ulit. No. You have to have a part to play in what will be in your life. Dapat may gagawin ka. Amen mga kapatid? Huwag kang masyadong pakasiguro. Amen ba? Ay naku, walang ipon. Padala na padala sa mga pamangkin. Mga pamangkin wala namang utang na loob. Paaral lang paaral. Okay lang magpaaral. Ang attorney, meron po akong 12 scholar. Eh bakit? Wala bang mga magulang yan? Ano yan? Ampon? Ano ka, may sarili kang ampunan, bahay ampunan, orphanage? Walang magulang? Dalaga po kasi. Yun na nga, dalaga ka eh. Dapat kahit pagdalaga ka, lalo ka magpakaipon. Kasi wala kang asawa, wala kang anak. Dalaga nga po, kulang po. Ayun na nga. Yung kinukwento ni Pastora kanina, maganda example yun sa Bible study ng main church. Mayaman yung mag-asawa, may anak na nag-iisa, pinakasalan, nakapangasawa ng bangaw, ayun. Eh di, yung nung namatay ang mga magulang, yung asawang bangaw, eh di niloko ngayon tong nag-iisang anak, yung pala lahat nakapangalan doon sa lalaki ang lahat ng mga lupa at mga real estate kasi walang pinag-aralan. Nag-asawa ulit itong lalaki ng iba, nagkaroon ng kabit, nagkaroon ng kirida. Ay mga kapatid, mahirap. Kailangan matuto tayo. At maganda itong Sister Cynthia, maganda itong Ecclesiastes na ito eh. Kapag tayo ay lagi nakatingin sa pwedeng mangyari, naku, baka. Oo nga, baka. Pero, ibig sabihin, wala kang tiwala sa Diyos. Diba? Ang tao kasing walang tiwala sa Diyos, malaking kasalanan din yun. Yung hindi ka nagtitiwala sa Diyos kasi, ay naku, kasi ganto-ganto eh, baka eh. Oo, pero, ibig sabihin, wala kang tiwala sa Diyos. Kailangan matuto kang magtanim. Matuto kang sumugal, at unti-unti, wag naman lahat. Pag nag-i-invest, unti-unti din. Para kang, alam mo kaya maganda yung sungka, Sister Edita eh. Yung sungka, ay ang ganda nun. Alam mo ba, Sister Cynthia, according to history, and we're talking about on the historical account, ang sungka nagmula sa Pilipinas, bago sa inangkat ng China. Kaya yung mga Pilipino noon, negosyante, magaling magsungka, di ba? Ang sungka, may bahay, Sister Edita. Pik. Oh. And then, may natira pa doon. Pumunta ka ulit sa bahay. Lagi kang bumabalik sa bahay. Naglalagay ka ulit ng sungka ng sigay. Di ba, Sister Arlene? Alam mo yung sigay, yung mga sisal na maliliit? Yan ang mga laro natin nung una. Hindi naman bato, sigay talaga. Oh. Kailangan lagi kang subi ng subi. Lagi kang nagsusubi sa bahay. Lagi nagtatago. Kaya pag ikaw ay nasa edad ka ng 50, Sister Arlene, golden girl ka, ay kapatid, according to the Bible, and ito mga kapatid, I'm talking about the Bible itself, ang tao, Sister Edita, hanggang 75 lang. Hanggang 75 lang, Sister Aisa. Pag lumampas ka ng 75, overtime ka na OT. OT ka. Kaya ang tao talaga may quarter siya eh. From 25 to 35, 35 to 45, 45, kasi may mga tao ngayon na nasa third quarter ka. Kung sa basketball, Sister Arlene, kung 35 to 45 ka, nasa third quarter ka na. Eh? Pag nasa last quarter ka na, Sister, nasa 70, malapit ka na nasa last quarter ka na, dapat doon kapatid, kumbaga sa
kumbaga sa buhay, medyo laylo ka na. Relax. Hindi yung 75 na naghahanap pa ng part-time. Sister, Cynthia, meron kang part-time yan. Ilang taong ka na? 75. Tapos pag nagpa-interview sa employer, ilang taong ka na? 75. Hindi, anong kala mo sa bahay namin? Nursing home? Care home? Hindi kami naghahanap ng pasyente. Amen, mga kapatid. Kaya, dapat sa ganong edad, dapat medyo marami-rami ka nang naipon. Marami ka nang naitanim. Na mag-aani ka na lang. Ano pa ang tinuturo ng ating aralin ngayon, mga kapatid? Do not wait. Do not wait. The time will never be just right. Alam mo, mapapansin mo, ang daming tinuturo sa atin ng Bible eh. When Moses was asking God, Lord, saan ako magsisimula? Lord, wala akong machine gun, wala akong sandata para labanan ko 'tong mga Ehipsyo na to. Lord, wala naman kaming alam sa warfare. Wala kaming panlaban, wala kaming mga karwahe. Paano kami makakatakbo? Wala kaming mga kabayo. Ano sabi ng Lord sa kanya? What do you have? Start now. Lord, I only have a stick. Sabi ng Lord, yes, that stick. I have built in my power in your stick. Because, ang sinasabi ng Panginoon, Sister Arlene, that time will never be just right. You have to stand, and you have to start where you stand. Kung anong meron ka ngayon, yan ang meron ka. Natatanda na yung babaeng Sarepta. Sabi ng propeta sa kanya, ano meron ka? Meron lang po akong langis. At saka isang subong harina. Okay, sige. Magsimula tayo dyan. Di ba? Laging nagtatanong ang Diyos, Sister Arlene, kung ano ang meron ka. Hindi ang Panginoon naaapektuhan ng external forces eh. Wala sa Panginoon yung weather. Amen ba, mga kapatid? So you have to start where you stand and work whatever tools you may have at your command. Kailangan mong gawin yung anumang tools, anumang meron ka ngayon. Sige, gamitin natin yan. Because yung mga magagandang tools, Sister Cecil, better tools, will be found as you go along. Habang lumalakad ka sa pananampalataya, Sister Cynthia, ipapakita sa iyo ng Panginoon ang mga tamang bagay na kailangan mo. When Joshua was about to cross the Jordan River, one river away from the promised land, Sister Cecil, Joshua heard the revelation from God. Joshua! Yes, Lord. Go! Cross the Jordan River. Pero sabi ni Joshua, Lord, ang lakas ng agos ng tubig eh. Hindi kami pwedeng basta lumusong doon kasi ang lakas ng daloy ng tubig. Joshua was thinking, Sister Elaine, that the Lord will part the Jordan River. Kagaya ng ginawa ng Panginoon kay Moses. You will understand, mga kapatid? Kasi nang ginawa ng Panginoon kay Moses, and Joshua was thinking about the same. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, you have to ask the priest to go ahead of the pack and cross the Jordan River as I have commanded. Alam mo, Sister Cecil, ang ginawa ni Joshua, okay, man, priest, na nagdadala ng Ark of Covenant, the Lord told me we have to cross the Jordan River. Sabi ng mga priest, teka Joshua, lakas ng agos ng tubig, baka malunod tayo. Ano, maghintay ba? Pwede na tayo maghintay ng tamang panahon? No. Sabi ng Panginoon, we have to cross now. Alam mo ba, Sister Arlene, when they made the decision to cross the Jordan River, as the priest dipped their toes, their feet on the river, the flow of the river stopped. Huminto yung malakas na agos ng tubig when they start the first dip nung kanilang paa sa Jordan River, nag-stop yung tubig.
there's no such thing as the right time. You have to start wherever you are. Kung nasaan ka man ngayon, nasaan ka, kung anong meron ka, gamitin mo yan, kapatid. Pero yung tingnan mo ang nangyayari, ang circumstances, sa halip na magtiwala ka sa Diyos, ipinapakita mo na wala kang pananampalataya. Ipinapakita mo yung takot. Ipinapakita mo yung tamad ka. Ayaw mo lang, may mga tao kasi puro alibay. Ano ang kasabihan, Sister Cecil? Idle hands are the devil's workshop. Ibig sabihin, Sister Arlene, yung expression na ito, yung mga taong walang ginagawa, yun minsan madalas ang nakakagawa ng masama. Kaya yung mga marites, yan yung mga walang trabaho. Kaya pag ang kaibigan mo walang trabaho, lumayo ka dyan. Pero tinan mo yung mga hindi nagmamarites, yung mga busy. Yung hindi mo makutap-tapan, tawag ka ng tawag, yung mga tatlong linggo ka nang tumatawag, hindi mo makausap, ay busy. Wala kang marites na marinig kasi busy sila eh. Pero yung mga maraming chismis, yan yung mga walang trabaho. Amen mga kapatid. Ano pa ang sinasabi ng ating aralin? As you do not know what is the way of the wind, or how the bones grow in the womb of her who is with the child, so you do not know the works of God who makes everything. Anong alam mo sa ginagawa ng Diyos? Yeah. And sometimes, Sister Arlene, God will make something that will surprise you. God will do something good that will surprise you. Suddenly. May mga moment ang Panginoon mga suddenly eh. Papansin mo si Bartimaeus, Sister Edita, he was blind. He was blind from ever since he was born. Tumawag sa Panginoon, Panginoon, anak ni David, pagalingin mo ako. Panginoon, hayaan mo ako makakita. Jesus touched him, and suddenly, there was a big wave, a big storm. And the disciples were calling Jesus, Lord, we are about to get to drown. And Jesus stood up. He rebuked the wind. He rebuked the storm. He rebuked the wave. And suddenly, yung mga sudden moments ng Panginoon. Hindi mo alam kung kailan kikilos ang Diyos. Suddenly. Itong patotoo ni Sister Mirna, yung asawa niya, di ba, hindi makauwi ng UK kasi daw ganto. But the following day, when we start praying, Pastor Jay, the following week, bumalik sa church, di ba? Suddenly, may ginamit ang Panginoon. May ginawa ang Panginoon. Hindi mo alam ang takbo na ng isip ng Diyos. Ang tao kasi limited lang, Sister Edith. Ang alam ng tao, A, B, C, D, E, F, G lang. Pero alam mo ba na, pag pinag-combine, what is the total combination of all the numbers of the world? Pag pinag-combine, Sister Alin, ang lahat ng mga numbers, kaya ang pananalo sa loto, very unlikely ka, kapatid. Amen mga kapatid, yung pananalo sa loto, ang tagal niyan. Kasi kinukombine yan eh. Sino ang nagloloto rito? Sige. How many numbers in loto? Sino nakakaalam? There are 1 to 59 numbers ang loto. How many numbers, how many combinations in loto to win? Sister Arlene, a lottery ticket wins as long as all 6 numbers have been drawn, no matter what order they are drawn. For any set of 6 numbers, there are 720 different orders. Therefore, this figure of 32 billion divided by 720, this means that merong 45,057,474 possible lottery combinations.
Ganong katalino ang Diyos. Ang alam lang natin, 1 to 59. Pero yung 45 million combine na lahat ng mga numbers na yan, ganon ang isip ng Diyos. Hindi mo alam kung ano ang isip ng Diyos. Kaya sinasabi ni Haring Solomon, as you do not know what is the way of the wind, so you do not know the works of God who makes everything. God is God. Kaya pag nagkaroon ka ng paniniwala, nagkaroon ka ng pananalig, nagkaroon ka ng mataas na pananampalataya sa Diyos, sabi ng Panginoon, Sister Cecil, we walk by faith and not by sight. Hindi natin alam ang mga nakatago na mga bagay. Hindi natin alam yung mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Anong alam mo? Kaya yung mga hindi nagpapatotoo, Sister Arlene, wala naman akong blessing ngayon eh. Anong alam mo? Anong wala kang blessing? Anong alam mo, Sister Nida? Malay mo, mababangga ka na sana ng sasakyan, pero in-stop ng Diyos nang hindi mo alam. Yung anak mo sana mapapahamak, yung bahay mo masusunog. Kinakatokan na ng kamatayan, pero si kamatayan, pinigilan ng Diyos. We don't know. Ganun ang sabi, Sister Aiza ng Panginoon, ni Haring Solomon. Hindi natin alam ang gawa ng Panginoon, hindi natin kayang maarok. Kaya tama sabi ni Sister Edita ng Panginoon, as far as the north is to the south, as far as the east to the west, ganoon ang karunungan ng Diyos. God's ways are not our ways. Hindi mo alam eh. Sister Edita, noong tinerminate ako ng employer ko na ganto, talagang nasaktan ako kasi ang ganda ng ano ko eh. Ang ganda ng ginagawa ko noon eh. Marami akong kinikita eh. Maganda ang kita ko eh. Natalo ako sa NLRC, sa labor arbitrator. Natalo ako sa upper labor. Umabot kami sa Court of Appeal. Umabot kami ng Supreme Court. Sabi ng mga tao, wala na yan. Hindi ka na mananalo dyan. Kasi tapos na eh. Supreme Court na eh. Oh. Pero ano sabi ni Pastora, talaga pang kapatid. Talagang hanggang ngayon, hindi ko maubos maisip yon. Supreme Court, talo, Sister Aiza. Ano pang mas mataas sa Supreme Court? Wala. Wala na mas mataas sa Supreme Court. Pero alam mo, Sisters Edita, nung kumilos ang Panginoon, one day may tumawag sa akin. Hi, my name is blank. Somebody talk to me that you have a problem with this company. I think I can help you. And Sister Cynthia, I've never met that person who spoke to that guy. And after 2 weeks, Sister Edita, yung company na nag-terminate sa akin na winidhold, pinorfit yung aking mga pera sa kanila, tumawag sa akin yung company na, Mr. Magsino, we are sending our lawyers to the United Kingdom from Manila. Booked. Talagang yun, immediate. We have to meet in Intercontinental London. We're going to make you an offer you cannot resist. Because God moves. That's how you will understand the power of God. Na hindi mo alam, hindi mo nakikita. Kaya yung kanta ni Brother Don Moe na, in the eyes of faith, I can clearly see. God will make a way when there seems to be no way. Yung akala mong wala ng paraan, wala ng pag-asa, pero hindi. Ilagay mo ang pag-asa mo sa Diyos. Ibigay mo ang full confidence mo sa Panginoon. Kaya tama yan sabi ng 1 Corinthians ni Apostle Paul. No eyes has seen, and no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Ay, grabe, Sister. Kaya, grabe ako, Sister Editang sumigaw sa kabutihan ng Panginoon. At mga kapatid, ito pa. Always live in a highest expectation. Good expectation. Kailangan pag nabubuhay ka, Sister Arlene, huwag kang mabuhay ng laging lanta.
laging Sister Mercy, laging walang pag-asa. No. Because having a good expectation makes our lives worthy to live. Pag ang tao laging umaasa. Alam mo alam mo yung Sister Arlene, yung emoticon na gumaganon. Gusto ko yun eh. Yung parang lagi yung, di ba siya yung smiley gumaganon siya. Naghihintay ka. Oh. Di ba yung aso lagi naghihintay, laging gumaganon ko yung buto to. You gonna give me some biscuits. Lagi ang umaasa. Pag umaasa ka sa Diyos, ay, gustong-gusto ng Panginoon niyang umaasa ka. Amen ba mga kapatid? Ano pa mga kapatid? Sorry Pastor, I'll be moving to verse 6. In the morning sow your seed, and in the evening do not withhold your hand, for you do not know which will prosper, either this or that, or whether both alike will be good. Kailangan ng isang tao, ng isang Kristiyano, maraming alam na trabaho. Amen ba mga kapatid? Kailangan, pwede ka mag-alaga ng bata, pwede ka sa matanda, pwede ka sa nani, pwede ka sa domestic. Amen ba mga kapatid? Hindi lang alam mo lang lutuin, adobo lang, sunog pa. Dapat marami kang alam. Kasi hindi mo alam, Sister Cecil, sinasabi na Haring Solomon, hindi mo alam kung alin sa trabaho mo ang pwede ang magsaswak. Kailangan we should give ourselves to all kinds of work because we do not know the results. Alam mo, Sister Arlie, nung bata pa ako, nung first time ko sa UK, 2003, nag-apply ako sa mga banks. Kasi banker ako eh. Trabaho ko dati sa mga banks. Gusto ko yung bank. Kasi maganda ang suot. Tapos may name tag ka pa. Diba? Hindi ako natanggap sa bank. Nag-apply ako sa mga school kasi magaling ako magturo. Gusto ko magturo. Hindi ako natanggap sa pagtuturo. And then, bumagsak ako, Sister Arlene, sa pagbebenta ng mga kondo at mga bahay. Ito nga yung real estate. Nag-try lang ako. And I found that it was good. Kasi hindi mo malalaman, Sister Chami, pag kailangan mo subukan eh. Di ba? Sister Aiza, paano mo malalaman magaling ka pala dyan, hindi mo pala sinusubukan? Baka kasi, baka hindi pwede eh. Paano mo malalaman? Amen? Kung si Esther natakot, sabi ni Mordecai, Esther, papatayin na tayo ni Haman. Kailangan pumunta ka na sa chamber ng hari, otherwise, baka patayin tayo. Sabi ni Esther, sigurado ka kasi pag hindi inilabas ng hari yung kanyang golden scepter, papatayin ako dyan. Sabi ni Mordecai, subukan mo lang. Malay mo, yan talaga ang purpose mo sa buhay. Sumubok siya. Kailangan marunong tayong sumubok sa buhay. Paano mo malalaman kung hindi ka susubok? And then, nag-try din ako, Sister Edith, sa law school. Aba, pwede. Magaling pala ako doon. And then, nagsimula ako ng mga maliliit na negosyo. Hindi lahat, pero marami ring maganda ang resulta. Kailangan susubukan ng mga negosyo din. Pero ito mga kapatid, tuturo ko sa inyo. Business 101 ulit sa mga magninegosyo. Huwag agad kayong maglalagay ng malaking pera. Kailangan paunti-unti muna. Hindi yung ang laki-laki agad. Inubos mo agad ang lahat ng ipon mo dyan sa isang negosyo na yan. Bagsak. Amen mga kapatid. Bago ka maglagay ng isang restaurant, magtrabaho ko muna sa restaurant. Ang iba agad, nagpapagawa ng restaurant. Di naman alam kung paano yon. Mahirap pa yung restaurant, Sister Cynthia. Imagine mo na lang yung Sister Arlene. Paano yung pagkain pag hindi naubos sa araw na yun? Ang gagawin mo? Mahirap yun ha. Yung Jollibee, tinatapon, ninaalis. O sa atin ba, pwede ba yun? Kaya kailangan meron kang technique. Dapat alam mo kung anong gagawin. Kailangan marunong kang mahirap. Tinatanong ko, sa kaya tinatapon ng mga taong to ang ano nila? Yung kanilang mga ways, paano kung di naubos? Bebenta uli? Baka lugi.
Pag nagsimula ka ng manegosyo, hindi naman kaagad kikita. Kaya agad, pag may bating kaya usually, according to research, 80% of business startups close down in the first 3 to 4 years. Yung mga nagsisimula, malalaman mo ang matatag na isang negosyo kapag tumagal ng 5 to 10 years. Magaling yan. Pero sa first 3 to 4 years, malalaman ang tenacity niyan. Kaya yung mga business na hindi napaluhod ng COVID, ay maganda yan. Yung hindi bumagsak, talagang deep pocket yan. Kasi maraming napaluhod, maraming bumagsak na negosyo. Dahil sa COVID. Kaya dapat nagtatry. Susubok. Amen mga kapatid, itry mo lang. Baka sakaling pwede. O, pag pwede, di pwede. Alam kaya lagi kong itinuturo sa inyo mga kapatid yung sinabi ni Jack Ma. The richest billionaires in China. Sabi ni Jack Ma, Sister Edith, the easiest thing to do is to go back to who you were. But what do you know? If you try, yes, you can fail, but you can also win big time. Kailangan susubo ka. Amen ba mga kapatid? Ano pa ang huli natin mga kapatid? Huling talata ni Haring Solomon. Ay maganda itong basahin sa Tagalog. Kasi may mga panahon na may magandang Tagalog eh. Tunay ng liwanag ay mainam at masayang bagay sa mga mata na magsitingin sa araw. Oo, kung ang tao ay mabuhay ng maraming taon, magalak siya sa lahat ng yaon. Yan. Kaya pag ang tao pabuhay, Sister Nida, Sister Mirna, Sister Jane, Sister Maricel Tumilden, habang ang tao buhay, dapat masaya. Hindi yung buhay ka pa, mukha ka ng bangkay, para kang si Rene Resquestas. Amen, Sister Edita. May mga taong ganun. Lagi naka-Biyernes Santo. Buhay pa, parang patay ng maglakad, walang kalatoy-latoy. Amen ba? Alam mo nung bata kami, Sister Arlene, pag kami nakaganyan sa lamesa, naku, magagalit si pastora niya. Malis ka nga dyan. Ba't ka nakahanong baba? Bawal sa amin yung nakaganon sa lamesa, naku, papaluin ka. Kung buhay ka, Sister Charmy, kailangan masaya. Kailangan jolly. Saka ka na maging malungkot pag namatay na. Kasi sa pag namatay tayo, yun na yung eternal eh. Yun na yung katapusan ng buhay. Kaya sabi ni Haring Solomon, kung ang tao ay mabuhay ng maraming taon, magalak siya sa lahat ng yaon. Kaya kung may mga taong kumakanta ng I did it my way, wag mo nang patigilin. Wag mo nang sabihan kung ayaw nyo matulog, magpatulog kayo. Hayaan mo na siyang kumanta. Hindi mo alam kung yun ang huling kanta niya. Anong malay mo? Nagpapakasaya yung tao. Amen ba? O nagpapaganda, nagkukuloreta na mukha. Hayaan mo na. Kung tama sabi ni Po, kung saan ka masaya, diyan ka na. Suportahan ka. Ganyan kapatid. Kasi yan ang buhay, maikli ang buhay. Sister Imelda, napakaikli ng buhay para maging malungkot. Amen ba? Huwag tipirin masyado ang sarili. May mga taong tipid na tipid. Kailangan talagang hindi gumastos. Bahala kayo. Basta ako kakain ng kakain. Amen ba mga kapatid? May mga taong ganun, hindi nakakabili ng damit. Wala naman nakakakita eh. Oo, wala nakakita. Sarili mo lang. Alam mo ang suot mo, luma. Alam mo ang suot mo, matagal ng luma ng damit. May mga taong hindi bumibili ng damit. Kasi daw wala nakakakita. Oo, wala nakakakita. Yung medyas, hindi na nagpapalit. Yung nagbutas na ang medyas. Nakasapatos naman daw, wala naman daw nakakita. Oo, wala nakakita ng sapat ng medyas. Boy, ikaw, sarili mo hindi nakakakita. Iba ang suot ng taong bago ang damit. Kaya gusto ko yung ng Hanes yung Hanes. Maganda yung Hanes good to hide. Yung may ganun good to hide na t-shirt. May ganung kasabihan, 'di ba? Yung Hanes ba 'yon, Sister Cynthia? Good to hide. Yung panloob mo, yung mga panloob, undies, underwear, yung mga hindi nakikita, yun nga ang mas magandang bago. Kasi iba ang suot, iba ang tikas mo, Sister Arlene,
Pag ang suot mo bago, pero pag ang suot mo luma, ay kahit pa bagong laba yan, luma pa rin yan. Huwag mo ipagmalaki sa akin na bagong laba. Pero luma, 10 taon na, hindi mo pinapalitan. Wala nakakakita, sarili mo. Hindi nakakakita. Kaya, maging masaya sinasabi ni Haring Solomon. Kasi maraming kaarawan ang kadiliman. Sapagkat magiging marami ang kaarawan ng kadiliman, lahat ng dumarating ay walang kabuluhan. So habang buhay, magpakasaya. Kaya Sister Arlene, pag nakita mo yan, nagpapakita niya yung bag na maganda. Ito ang bag ko. Ito ang aking damit. Talagang inaayusan. Meron pa silang glamour team. May glamour team na tayo, Sister Cynthia ngayon. Kaya yung mga nagpapa-hair and makeup, meron na tayong glamour team. Pwede nang i-rent, i-hire ang ating mga glamour team. Bakit? Yan ang nagpapasaya sa iyo eh. Ano man nagpapasaya sa iyo na hindi naman masama, gawin mo yan habang buhay. May mga churches kasi minamasama nila yung pagpapakasaya, pagpapaganda. Kaya maraming mga Kristiyano ngayon, pag nakita mo sa labas, alam mo agad, Kristiyano. Bakit? Naku, ang daming pilekas ng mukha. Christian? Oo. Bakit mo alam? Kasi ang dami mong kitang-kita. Ang mga Kristiyano, mga kapatid. Kaya Sister Edita, meron tayong kanta. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ganun ang Kristiyano dapat. Hindi dapat ang Kristiyano laging nakabisungkot ang mukha. Hindi dapat tayo nawawalan ng pag-asa sa buhay. Hindi dapat tayo nawawalan ng pag-asa, mga kapatid, sa buhay. Hindi dapat tayo humihina ang ating mga sandali, mga kapatid. Lagi dapat masaya. Laging umaasa na may ginagawa ang Diyos. Lagi tayong aasa, Sister Arlene, na Panginoon, alam ko, may nararanasan man akong mga kalungkutan ngayon, pero may ginagawa ka para sa aking buhay. Pagka ganyan, mga kapatid, ang inyong giring, yung hindi agad madaling manghina ang kalooban. Hindi agad, ay, ganito, mahina lang, bagsak agad, no? Doon sa pagbagsak sa kahinaan sa mga problema, diyan mo ipakita na kaya mong tumayo dahil kasama mo ang Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid, and God bless you all. Back to you, Pastor Jay. Okay, palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. At purihin at salamat sa Panginoon sa kapahayagan ng aklat ng Pangaral chapter